Say hi. Hi. Say hi, guys. Hi. So, good morning, guys. We are still here in the beautiful island of Boracay. And kakatapos lang namin mag-breakfast sa Chachas. So now, papunta kami sa D-Mall to have dessert. Gusto naming matry yung Coco Mama. So, pupunta tayo sa D-Mall ngayon. So, nandun sila doon. Kasi kanlao, naglalakad sa beach. Sinusundan ko lang. So, yeah. Ang ganda na weather for today. Look. Sobrang clear ng sky. Very blue. Hopefully, magstay pa rin na ganito yung weather. So ito guys, nandito na kami ngayon sa D-Mall. So, maglalakad-lakad kami dito. We will explore this place and look for Coco Mama. So itong D-Mall guys, basically para siya mall, pero outdoor. So tabi-tabi yung mga boutiques, mga restaurants, mga kung ano-anong stores, and coffee places. Yeah. Medyo pricier din yung mga bilihin dito. So guys, dito sa Boracay, napakadaming restaurants, iba't ibang cuisines, international. May Greek, may Indian. Yung kinainan nga namin kagabi, Indian, yung Little Touch. Tapos nung tanghali, kumain din kami sa Congas, which is Thai. So yun, sa buong Boracay Island, napakadaming choices, food choices. So guys, finally we found the Coco Mama. So let's get it. So this is how they prepare the Coco Mama. So guys, finally nakabili na kami nitong Coco Mama. Dito yan sa D-Mall branch. So itong Coco Mama, it's a very famous dessert dito sa island ng Boracay. Actually, marami na silang iba-ibang varieties. Meron na ring ube mama, meron na ring mango mama. Dito rin yan sa D-Mall. So guys, dahil walang upuan, kasi yung Coco Mama for take-out lang. So ito, kakainin mo lang siya dito sa paligid. So ito, nakahanap na kami ng bangketa. Umupo na kami dito. So ito yung Coco Mama. So basically, meron siyang mango, may Rice Krispies, meron ding ano ba to? Sticky rice na black or brown or red. Tapos may pandan ice cream, may coconut ice cream, tsaka may shredded coconut. So it's a cool dessert dito sa Boracay. So ayun guys, we're done with the Coco Mama. So ngayon, itatry naman namin yung isa pang kilalang dessert dito sa Boracay, which is halo mango. So ito guys, yung mango ice cream. So ano siya, merong soft serve mango flavor. May totoong mangga. Gulaman yata yung iba. So ano siya, nasa mangga naman, pero yung artificial mango, itong ice cream. Although meron din naman siya totoong mangga na nakakalat. So guys, during peak hours, itong D-Mall, it can get really crowded. Especially dun sa mga kinainan namin na desserts. Talagang pinipilahan sila. Siguro kapag hapon before sunset, yun, expect nyo na mahaba yung mga pila. So,
Luckily, it is 9:50 and it is a Monday, kaya hindi masyado marami tao ngayon. So, yun. Kung weekend, tapos hapon, dami tao dito. So, ito guys, nandito naman kami ngayon sa pool ng Coast. So, we'll just spend some time here to enjoy the pool. Ayan na sila, Don and si Kanlaon. So, swim-swim lang kami until mag-check out time na. So, alright. Hey guys, say hi. Hi. Say hi guys. Hi. Bye-bye, Coast. So, we're walking again dito sa beach. Papunta kami sa sasakyan ng Coast Hotel dahil ihahatid nila kami sa Hanas. So, yeah. It was a pretty nice stay sa Coast Hotel. I highly recommend them. Yung Hanas, yun yung magiging second hotel namin dito sa Boracay. It's a budget hotel actually, so later you will see it. A few moments later. So ito guys, nandito na kami ngayon sa Hana Hotel. This is our next hotel dito sa Boracay. Tapos na kami mag-check-in. Kaya lang, hindi pa kami pwedeng pumasok sa room kasi 2 p.m. pa yung talagang check-in time. So for now, iniwan na lang muna namin yung gamit dito. Secured naman kasi may security guard naman, tsaka nandito lang din yung staff. So ayun. So ngayon, mag-lunch out na lang muna kami. So let's go. So guys, ito, nandito na kami ngayon sa Station 1 ng Boracay. Along the main road dito sa One Central, Boracay. Ang kakainan namin dito sa One Central ay yung Phin and Pho. So it's a Vietnamese restaurant. Maganda yung review sa kanya. Very authentic daw yung lasa ng mga sinuserve na food. So I am excited to try them also. So this is their menu. So, ayan, makikita nyo, nandito yung price range ng food dito sa Phin and Pho. So, ito yung in-order namin. Ito yung original kong in-order, kaya lang hindi raw available. Kaya, ito na lang, Vietnamese pizza, this one. Tapos, yung best seller nila, yung Pho Bo. This is the beef noodles. So, guys, ito yung beef noodles ng Phin and Pho. So, meron siyang kasamang lime, tsaka ano ba to? Additional hot sauce ba to? Whatever this sauce is, I think this is Vietnamese. So ilalagay natin. Guys, in fairness, masarap siya. So, ito yung Vietnamese na flat noodles. So guys, ito, dumating na rin yung isa pa naming order, which is yung Vietnamese pizza. So, ano siya? Yari sa itlog. It's more like an omelette than a pizza. May slices ng ham, tapos itlog. So guys, ito dumating na rin yung isa ko pang gustong matikman talaga matagal na. This is the egg coffee. Look at that. Tatry na natin siya. Parang umiinom ng merengue sa tuktok. Yummy. Meron siyang layer ng parang merengue sa ibabaw. Tapos sa ilalim yung Vietnamese coffee na meron ding
condensed milk sa ilalim. So, tikman natin siya. Wow. Legit yung Vietnamese coffee. Matapang. Wow, sarap. Yummy. So for our dessert guys, umorder kami nitong 3-color dessert. Chebamu, yata yung, nakalimutan ko na yung pangalan. Basta yun. So let's try it. So para siyang halo-halo. Halo-halo siya pero yung ice niya very fine. So shaved ice na merong beans sa gulaman yata yung nasa ilalim. Iba-ibang color. So what is the verdict? Sobrang nagustuhan ko itong pho, yung beef noodles. Sobrang nagustuhan ko rin yung egg coffee. Itong Vietnamese pizza, sakto lang. Lasa siya kasing omelette. Hindi ako mahilig sa ganitong klaseng omelette. Tapos, masarap din yung passion fruit iced tea. And also, ito, na lasang halo-halo, na shaved ice. It's also good. Sulit naman, kahit medyo pricey. Big serving naman sila, kaya okay lang. Kung mas marami kayo, mas masusulit nyo yung bayad. So yun guys, we're finished with our lunch dito sa Phin Pho. Tama, Phin and Pho. Ayun. So yun, sarap yung Vietnamese food dito. So try nyo when you have time at nandito kayo sa Boracay. So ito guys, naglalakad na kami pabalik sa Hana Hotel. Init, mainit yung weather ngayon dito sa Boracay. Pero mas gusto ko to kaysa naman maulan, di ba? So guys, ito, we're now back here sa Hana Hotel and we are still waiting for the room to be ready. A few minutes later. So guys, ito, nandito na kami ngayon sa room namin sa Hana Hotel. So, rekta na tayo sa room tour. So, pagpasok sa pinto, ito kagad, sa kaliwa, yung CR. So, meron dito toilet, ayan, and then shower. So, itong Hana Hotel pala, it's a budget hotel, kaya don't expect too much. Pero at least, nandito naman lahat ng basic na needs mo sa isang accommodation. So, syempre, meron din tayo ditong sampayan. Ayan. And then, dito na kagad yung bed. So, ito, si Don, tsaka si Kanlao na makulit. Tapos, ito, meron ding TV. So, maliit lang yung room, pero okay lang kasi di naman kami masyado mag-i-stay dito. After here, pupunta rin kami kagad sa beach. Ayan, may hangers, tas may maliit din na table, may mga socket din para sa charging. Tapos, air-conditioned na rin yung room. And then, another thing, meron din siyang maliit na balcony. So, itong room na to may kasama na rin siyang breakfast. We are actually staying here for 2 nights. And then, from here, magta-transfer na naman kami sa isa na namang hotel na medyo malayo dito. Pero, yun, abangan nyo yun kasi maganda yung pag-i-stayan namin na hotel sa last 2 days namin dito sa Boracay. So, mura lang itong hotel. Lalagay ko na lang dito yung rate na nabayaran namin. Matagal ko na rin itong binook in advance. I think August pa. Basta nakakuha ko ng promo dito kaya mas mura ko siyang nakuha before.